Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-30 na kabanata ng Noli Me Tangere sa simbahan. Puno at masikip ang simbahan. Halos hindi na makahinga ang mga tao. Nagtutulakan at nagkakatapakan ng mga deboto upang makasawsaw ng bintita. Ang iba'y naninigaw kapag natapakan, at ang kabataan ay bahagya lang nalalapatan ng bentidadong tubig, samantalang ang matatanda ay pinapahay dito sa iba't ibang bahagi ng katawan bilang paniniwalang makagagamot ng tubig sa sakit. Habang nagaganap ang kaguluhan, namamangha ang pari dahil binayaran siya ng bayan ng 250 piso para sa sermon, na ikinagulat at ikinainis ni Pilosopong Tasyo. May mga tao na nagtatanong kung ano ang kaugnayan ng sermon sa mga palabas sa entiplado, ngunit sinagot nilang ilang deboto na higit na mahalaga ang espiritual na biyaya ng sermon kaysa sa pansariling aliw sa entablado. Pawis na ang mga tao, maraming batang umiiyak, at pagod na ang mga sakristan sa pagpapaalis sa ilan sa labas. Nangyari rin ang tensyon sa pagitan ng mga debotong bata at matatandang tagapangalaga, si Sister Put na pinaparusahan ng bata para makinig sa sermon. Habang nakaluhod, nagbabantay ang mga nakatanda at ginagaya ng bata ang tamang paraan ng pagdarasal. Nasa isang sulok si Ibarra, nakaluhod si Maria Clara malapit sa altar, at sa Kapitan Tiago ay nakaupo sa reserbadong lugar para sa mga pinuno. Dumating ang gobernador kasama ang kanyang mga tauhan. Pormal at magarbo ang kasuotan na nagdulot ng paghanga at pagkagulat ng mga tao. Itinaas nila ang kanilang katayuan sa isang engkantadong prinsipe na nagbigay ng simbolikong pagkakapantay sa tagpo. Nagsimula ang misa at ang lahat ay tumayo at nakinig sa awit ng koro at tugtugin ng kampana. Kahanga-hanga ang kilos ni Padre Salve sa pangunguna ng kanyang mga katulong na Agustino, kahit paminsan-minsan ay nawawala siya sa tono o di naiintindihan ng pagkanta. Pinuri siya ni Kapitan Tiago na ikinagulat niya ang kahusayan ng pari, na sa kanyang palagay ay higit pa sa mga artistang emperador na pinanunood niya sa entablado. Sa wakas, dumating ang sandaling pinakahihintay ng lahat, ang sermon ni Padre Damaso. Pumasok siya, pinangunahan ng 2 sakristan at may kasamang pari na may dalang 2 malalaking kwaderno. Inilingan niya si Ibarra sa pamamagitan ng kindat at ipinaabot ang kanyang panalangin at tiwala na hindi niya makakalimutan ang binata. Pinukol niya rin ang tingin kay Padre Sibila at Padre Martin, kasabay ng pakikinig sa buong simbahan. Bagaman ang mismong sermon ni Padre Damaso ay nangangailangan ng hiwalay na kabanata, ipinapakita sa kabanatang ito ang dami ng tao, kaguluhan at kasikasigan ng mga deboto sa pista. Ipinapakita rin ang kombinasyon ng relihiyosong debosyon at ang tensyon sa pagitan ng kabanalan at kuryosidad, aliw at lipunang panlipunan sa isang masigla at makulay na araw ng pista sa San Diego. Sa kabuuan, inilalarawan ng kabanata ang kahalagahan ng relihiyon sa buhay ng mga mamamayan, ang karangyaan at kaayusan sa simbahan, pati ang iba't ibang personalidad at reaksyon ng mga tauhan, mula sa mga bata, matatanda, pinuno, pari, hanggang sa maharlikang bisita. Ang lahat ay naghihintay sa makapangyarihang sermon ni Padre Damaso na magiging sentro ng espiritual na bahagi ng pista.